Himas Rehas ang sinungaling na si Morales. Karma is real, ika nga. Anyari, nauwi sa bilangguan dyan sa Senado itong si Morales dahil sa pagiging certified sinungaling. Yung kala niya, ha? Ayan kasi, pinatulan nyo kasi. Una, nagsimula na kay Maharlika. Una, budol kayong lahat ni Maharlika. Si Maharlika nasa US, oh, enjoying life. Pero si Morales nasa bilangguan ng Senado. Sana worth it yung bayad, no? Sana worth it yung bayad. Para okay lang naman kasi makalabas ka rin naman diyan eh. After a month, 2 months, makalabas ka rin diyan eh. Eh kung kumita ka naman, hindi happy kayo diyan. Pero enjoy ka muna diyan. Dahil na-cite in contempt po siya ni Senator Jingoy Estrada at parang nilaglag siya dito ni Bato de la Rosa, ha? Bakit parang hindi tinutulan ito ni Bato de la Rosa? Paano yan? Kung ako kay Morales, magtatampo ako kay Bato kasi hinayaan akong makulong. Hinayaan akong makontempt. Kala ko ba magkakampi tayo dito? Ba't pinakontempt ako dito? Ano yan? O paraan lang yan ni Bato de la Rosa para linisin yung kanyang pangalan para masabing fair siya sa pagdinig na ito. Oy, ano nangyari? Ano to? Hindi unified ah. Tilo mo yung mukha ni Morales, oh. Medyo masakit ang kanyang damdamin dyan dahil na-cite in contempt. Senate panel cites ex-PDEA agent Morales in contempt. Don't worry, yung contempt na yan, sa loob lang naman yan ng ano, hindi yan yung typical na rehas, typical na bilangguan ka coffee na siksikan at mainit. Ito bilangguan lang yan sa loob lang ng premises no, ng Senado. A Senate panel on Monday, May 20, cited the former Philippine Drug Enforcement Agency agent Jonathan Morales in contempt for continuously lying. O, ang dahilan, ang ground sa walang tigil na pagsisinungaling ni Jukebox King. Sabi pa ni PBB, Jukebox ito ka-coffee. Hulugan mo, kakanta. Senator Jingoy Estrada made the motion during the hearing of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs on the alleged leak of confidential documents from PDEA. Actually, si Bato din ang may dito eh. Nagpalala na ang usapin na ito eh. Nagsayang ng oras dito eh. O yan, napahabak tuloy yung boss niya, si Subiri. Estrada was questioning the personal data sheet. Ayan, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, familiar kayo dyan sa PDS. Pag nag-apply ka, di ba, sa government agency, mag-fill out ka ng PDS, 4 na page yan, ka-coffee. Baliktaran, pwede. Ka-coffee, yung iba, baliktaran, yung iba, solo-solo. Pero ideally, dapat baliktaran yan. So yan, parang ano lang yan, parang biodata yan, ka-coffee. Yung PDS, personal data sheet, parang biodata siya na mas comprehensive yan. At pag nag-apply ka sa gobyerno, isa yan sa pinaka-requirement, no? Ito kasi si Morales, nagpasa siya ng PDS niya sa PDEA wherein he asked if the latter misrepresented himself in of the items listed which included his dismissal from the Philippine National Police and the string of cases hounding him. In short, nagsisinungaling siya doon sa pag-fill out niya ng personal data sheet. Ilalagdaan mo yan eh. Ang PDS, may thumb mark pa yan ka-coffee. Lalagdaan mo yan. Nagsinungaling. Kala mo, simpleng dokumento lang ito ha. Nahuli ka dyan. According to the senator, he was giving Morales a chance to redeem himself and to establish his credibility as a resource person. Yan ang pinupunteriya eh. Nung hearing pa lang nabasa ko na ano yung gustong parating dito ni Jingoy Estrada. Sa isip-isip ni Jingoy, dinali mo ako ha, ng previous hearing. Balikan kita ngayon. At gigil si Jingoy eh. Pinanood ko yung opening ng hearing oh. Gusto agad eh. Ayaw nga tanongin si Ochoa eh. Oh. Diretso na ako dito kay Morales. O yan, nagantihan agad siya dyan. Sinungaling ka. O sige. On the other hand, Morales questioned the authenticity. Ito na, kakatawa na ito eh. Kine-question ni Morales, authentic ba yung dokumento na yan? Di ba parang dapat noon siya question kung authentic yung pre-operations report niya. Kala niya, sige. Hinamon mo si Jingoy Estrada. Kine-question ni Morales yung authenticity nitong PDS na hawak-hawak po, tinutukoy po ni Estrada dahil ito ba ay legitimate and ask for the original copy. Aba, ha? Gustong pumuntos eh. Sabi ni Morales, asa may original copy ka ba niyan? However, PDEA said that it was a certified true copy. Nako po. Yun ang lugi kayo dyan. Siyempre si Jingoy, senador yan. May access yan sa mga official documents. Sabi ng PDEA, kahit hindi yan original copy, dahil ang original copy dapat nasa kanila yan eh. Yan naman po is certified true copy yan. Di ba yung tinatatakan? Certified true copy yan. Good as original, ika nga. The former PDEA agent examined the photocopy
of the PDS and later recognized that the handwriting was indeed his. Sige. Hawak niya na yung dokumento. Yung PDS, oh. Basa siya. Gano'n siya. Sulat ko nga to. Sulat ko to. Sige, sulat mo yan, ha? Sulat mo yan. When asked again by Estrada if he misrepresented himself when he accomplished the PDS, Morales said that he was not the one who answered it despite recognizing his own handwriting. Nang una, sabi niya, oh, sulat ko to. Nung tinanong siya, misrepresent mo ba yung sarili mo? Hindi ako gumawa dyan. Sinong maniniwala sa'yo? Nambubudol ka. Nambubudol ka dito. Oh. When asked again by Estrada if he misrepresented himself when he accomplished the PDS, Morales said he was not the one who answered it despite recognizing his own handwriting. Ubod ng kasinungalingan talaga ito. Ito na. This is the moment of truth. Sabi ni Jingo Estrada. Sinungaling talaga ito eh. Gagigil eh, no? Mr. Chair, tinanong ko kanina kung pirma niya ito. And he already admitted na pirma niya ito. Tinanong ko rin kung handwriting niya ito. First question, is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala. Ano? Kakalimutan mo yung sulat mo. Ako, di ko makakalimutan yung sulat ko. Nung present ko ulit yung kanyang PDS sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting niya daw. Tapos, hindi ako gumawa dyan. Huwag dyan kasi nungalingan. Huling-huli ka na dyan. Now, he is denying na hindi niya sinagot itong isang question. Sino naglagay ng no? Multo? Sabi ni Estrada. Pedea, on the other hand, denied answering or filling out details in Morales' PDS, stating that Pedea is not Jonathan Morales to do such a thing. Mr. Chair, I move that Morales be cited in contempt for continuously lying before this committee. Estrada has since been hesitant to consider Morales' allegations as credible given the latter's ongoing legal proceedings and dismissal from Pedea due to dishonesty and misconduct. De La Rosa has decided not to wrap up and yet Senate panel's hearing to wait for the statement of Indian businessman James Kumar, who was not able to attend the hearing due to health complications. Parang nilaglag ni Bato de la Rosa pala dito si Morales. Kasi pumayag niya na i-cite into contempt ito. Laglagan blues ah. Andiyan sa inyo dyan. April Joy, dait, basura papel, dapat itigil na. Hindi po eh. Sige pa rin, magsayang pala si Bato dyan eh. Si Kumar na lang, saan? Si Kumar na lang, phone call niya na lang yan. Tingnan niyo yung interrogation kay Chowa. Napakasimple, wala pa nga 2 minutes eh. O kung nandiyan si Kumar, tapos na rin sana yan. Michael Ray Panaligan, sa tingin mo, ka-coffee, magiging fully supportive kaya si Cheese kay PBBM? Sa tingin ko, 80%. Feeling ko 80% ka-coffee. Politiko to eh. Si Cheese Escudero eh. Politician yan, 80% suporta yan. Kasi, bagamat independent, honestly, totoo to ka-coffee ha. Bagamat independent ang Senado, kasi Congress, di ba? Legislative, pag sinabi mo legislative, dalawa yan. Ang House of Representatives at ang Senado. Di ba? Judiciary, syempre mga korte natin. At executive ang presidente natin. Bagamat independent yung tatlo na yan, tatlong sangay ng gobyerno na yan. Ang presidente kasi may legislative agenda, may priorities yan. At nakikipag-usap yan sa leadership ng both houses, ng House of Representatives at ng Senado. Ito yung gusto natin mangyari. Ito yung mga priority bills, di ba? Kasi presidente din naman yung magsicertify na priority yung isang bill. At at the end of the day, ang presidente ng pipirma para maging batas ang ginawa ng legislative. Kung ayaw ng presidente yan, ibito niya yan, hindi niya mapirmahan yan. In short, they are working together. So hindi mo pwedeng eradicate sa equation ang presidente. And I think, hindi naman ganun kataas ang ere ni Cheese Escudero para hindi niya igalang yung kagustuhan ng administrasyon na ito. And in the first place, ibinoto siya ng mga kapwa niya senador. Sa Senate, siyempre, botohan pa rin yan eh. Numbers game pa rin yan eh. Mag-aahala sila dyan eh. Dapat majority, boboto sa'yo. Di ba? Makuha mo yung boto ng majority dyan. Kasi yan ang Senate leadership. I think, better na ito than Zubiri's leadership, no? Itong nangyari ngayon kay Cheese Escudero.
Si Cheese Escudero, na-meet ko na yan. Kung nakita niyo yung picture ko kanina ka-coffee, no? Pinost ko yan eh. Yung nakataas yung kamay ko kasi sabi ko sa kanya no. Matagal na yun, ilang taon na. Nakita niyo ba yung picture na yun ka-coffee? Kung hindi niyo pa nakita, pinost ko yan sa community, no? Tinaas, yung kamay ko, tinaas ni Senator Cheese Escudero. Pakita ko sa inyo. Konting share kay Cheese Escudero. Wait lang ha. Hindi sa nagyayabang ka-coffee ha. Hindi tayo nagyayabang. Para may ma-share lang din ako story sa inyo. Ayan na. At yan, yung picture na yan. Teka, alisin ko muna to. Yan, yung mga hindi pa nakakakita. Siyempre natuwa rin ako kay Senator Cheese kasi nakarating na ako sa bahay niya eh. Yung picture na yan, sa bahay nila yan, ni Senator Cheese. Di ba? So, kaya, di ba, sabi niyo, bakit parang kamay ko tinataas? Nag-joke kasi ako dyan, sir, takbo akong kagawan. Pero joke lang yun. Hindi man ako politiko, di ba? Takbo akong kagawan, sir, endorse mo po. Tinasya yung kamay kong ganyan. Pero picture lang, wala naman intention. Hindi naman totoo na gusto ko talaga magpa-endorso kay Senator Cheese Escudero. Nakarating na ako sa bahay ni Senator Cheese. Mabait si Cheese Escudero. Pinakain pa nga kami. Hindi pa ako vlogger that time sa trabaho ko, no, sa previous job ko. Sa trabaho kong iba, no. Pinakain pa kami, in-orderan pa kami. In short, yung iba kasi pag matataas na mga tao na, hindi ka napapansinin. Eh, sino ba naman tayo, di ba? In-entertain tayo. At na-interview ko mismo yan, si Senator. Ako mismo nagtanong sa kanya. Medyo nakakakaba lang kasi syempre matalino yan, di ba? Eh, sino ba naman tayo para mag-interview ng isang Cheese Escudero, no? Eh, ang pinupunto ko dito, isang pribilehiyo din yan, ka-coffee, na na-meet natin, nakarating tayo sa bahay niya para sa mga ganyang opportunity na makausap natin ang Senate President na ngayon, di ba? Eventually, malay mo, di ba? Kaya thank you rin tayo. Siyempre, Dan Zubiri, kung ikukumpara mo si Cheese Escudero, Dan Zubiri, dito na ako kay Cheese Escudero. Sabi ni Drain Lai. Lai ba to? Basahin natin. PI, walang palpak si Senator Zubiri. Lahat ng kritiko ako ang harapin nyo. Isasampal ko sa mukha nyo ang katangahan daw nyo. Seryoso ka ba dyan, Drain? Eh bakit parang inaalaw itong hearing ni Bato de la Rosa? Paano mo sasagutin yung sinasabi ni Lacson? Paano mo sasabihin ni Senator Cheese Escudero, ni Jinggoy Estrada, na nagsasayang ng resources, na inalaw itong hearing na to na hindi lang isang beses, hindi dalawa, hindi 3 beses, kundi 4 na beses yung pagdinig na yan, na wala namang pinatutunguhan. O paano masasabi mo sa mabagal na output, mabagal na pagpasa ng mga batas, iba nakabinbin pa? Eh parang hindi makontrol ni Cheese Escudero ni Zubiri eh. Ang mga kasama dyan sa Senado, nagkanya-kanya na sila dyan. O paano ngayon yan? Ikinakaya-kaya nga lang siya dyan eh. Ng mga senador na malalaki ang alter ego. Sorry, hindi alter ego yung term, mga ego o yung image, yung aura. Di ba? Nakakaya-kaya dyan. Hindi niya mahawakan. Hindi niya makontrol. Sabi niya naman, respecting one's independence. Pero hindi laging ganyan, hindi laging mag-work yung ganyang estilo. And in the first place, sino dapat sisihin dyan? Eh di mga kapwa niya senador, nagbutuhan sila dyan eh. Bakit mapupunta kay PBBM ang sisi dyan? Eh di mga senador na bumoto against Zubiri, eh di dapat dun yun. Ibig sabihin, ayaw sa kanya, and you have to respect. Demokrasya yan eh, at process yan, nasa konstitusyon natin yan eh. Magbotohan ng mga senador kung sino gusto nila Senate President. Eh kung ayaw na sa'yo, edi you have to respect the decision of your colleagues. Diba? Buti sana kung inagaw sa kanila yan. Nagbotohan yan, dumaan sa tamang proseso. Weak leader si Zubiri, Nilda Galvez. Ayun na ngayon nangyari. Red Baron, naging Senate President pa siya kung di niya kaya mag-rule, kung walang basihan. Exactly. Red Baron. Kasi kinakaya-kaya na siya eh. Nakukontrol na siya. Eh sa House of Representatives, hindi eh. In fairness kay Romualdez, tahimik, pag nagsalita, nakikinig sa kanya. Sa dinami-dami niya, 312 yan. Compared dito, 23 na tao lang ang dapat niyang i-rule. Hindi niya pa rin makontrol. No? Pero magkano, no? Ang gulo at mabagal ang delivery. Madalas tumutol. For leadership, meron siya, sabi ni Ma'am Dilda Galvez.
MJ Mamawag, such a lame president of the Senate. Villar Bero, dahil hindi niya kayang banggain si Digong. Magaling si Cheese, kaya niyang magkasabay at magpahinga at pagsasalita na magkasabay ang paghinga at pagsasalita. Yan na lang, ang pula sa kanya. Okay na tayo dyan. Ang pula kay Cheese Escudero, masyadong rhetoric, yung rhetoric niya, no? Bisa daw, paulit-ulit yung words sa Tagalog, yung mahilig sa mga synonymous words, di ba? Okay na yun, kesa yung puna sa'yo, nagdakaw kung ano man yan. Si Bato, paiyak-iyak pa. Wala naman bilang yan dyan. Di naman mananalo yung Batong Kalbo na yan, sabi ni Noel Blanca. Kung hindi dahil kay Digong, baka ganyan yan. Daniel Lloret, good evening idol. Lumalayo na ang dapat ayusin ng mga senador. Secret agreement, Mayor Guo case, wala pang nahuhuling mga wanted ngayon. New President of Senate, ayan, go na rin yan. O siya, sige, move on tayo ka-coffee sa ating next topic. Kung nasa Facebook po kayo, make sure na kayo na naka-follow ka-coffee sa ating Facebook page ang ka-coffee. Click lang po yung follow. At kung nasa YouTube po kayo, ay click lang po ang subscribe. Sabi ni Ma'am Evangelina Denila, but it's a right move ka-coffee na palitan siya. Then we just observe more. Correct. Better yan than Zubiri. And then, sige, move on tayo sa ating next topic.